sa amor Cartier! Basta pwede natin! Hindi ko po sinasadya, ma'am! Hindi ko po sinasadya, ma'am! Tama na po! 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 Hindi na bago sa atin ang kwento ng pamilyang hikahos sa buhay. At para makaahon sa kahirapan, ang iba'y sa ibayong dagat nakikipagsapalaran. Kailangan daw kasing magsakripisyo alang-alang sa ikatatatag ng kinabukasan ng mag-anak. Pero kahit anong ganda ng hangarin, maaring mauwi pa rin ito sa masagwang kahihinatnan. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Felix po. Felix, bakit po kayo nandito ngayon? Bakit po kayo sumali sa Kilos Protesta? Hindi yung binibigay para sa amin eh. Yung mga anak ko nga ho, tumigil na sa pag-aaral. Naghihirap na ho kami. Yung asawa ko, alis na papuntang abroad. So ano gusto po ninyong sasabihin sa kinauukulan? Oo nga, pala ninyo! Palasin nyo! Huwag ka nang malungkot. Alam mo naman na kailangan kong gawin to eh. Tsaka, ilang beses na rin naman natin na pag-usapan to, di ba? Nay, ngayon yung alis ni Nanay. Jenny, ako yung lalaki. Ako yung padre di pamilya. Ako dapat yung gumagawa ng paraan para makaahon tayo sa kahirapan. Mag-asawa tayo. Magkaramay tayo sa lahat ng bagay. Nay! At kasama na doon yung paghahanap ng kabubuhay natin. Nay! Nay, huwag na kayo umalis! Nay! Nay! Sanjay, anak. Nay! Sanjay, ano ba? Sanjay. Huwag kayo po umalis! Nay! 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 Hindi po umalis! Ayoko umalis, ayoko umalis, ayoko umalis. Pero kailangan ko umalis. Kailangan ko umalis. Alagaan niyo yung isa't isa. Alagaan niyo yung isa't isa. Huwag niyo. Yung mahihirapan yung tatay niyo. Tulungan niyo yung tatay niyo, ha? Hindi mo umalis. Bele, Pare, kumusta? kinasabot ng asawa mo. Hindi ka na sumasama sa amin, Felix. Una, sinisisi mo may-ari ng lupa. Pero silang dahilan sa paghihirap ninyo. Pero ngayon, kumikita na asawa mo. Ano? Sinisisi ko pa rin naman sila eh. Tsaka ganun pa rin yung pinaglalaban ko. Kaya lang pare... Kaya lang ano? Kaya wala tayong mararating. Dahil isang kagaya mo, kung mahina ang loob. Pasensya. Hello, Felix. Kamusta na kayo?
Hello, Zenny. Oh, buti naman napatawag ka na. Kanina pa ako naghihintay dito sa tindahan eh. Simula nung sinabi sa akin ni Ate Belen na tatawag ka, hindi na ako nakatulog. Kamusta na kayo dyan? Kamusta na yung mga bata? Kamusta si Sanji? Oh, huwag mo nang alalahanin yun. Dapat ikaw yung kinakamusta ko dyan eh. Ha? Oh, nakakain ka ba? Okay ba yung trabaho mo dyan? Yung mga amo mo, hindi ba salbahe? Wala namang problema. Okay naman ako dito. Talagang miss na miss ko lang talaga kayo. Pasensya ka na, ha? Hindi pa ako nakakapagpadala ng pera kasi mandadali yung sweldo ko daw eh. Huwag mo nitindihin yun. Ang mahalaga, maayos ka dyan. Sige na, ha? Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Ha? Ikakatawag mo pa lang ah. Limitado lang yung oras na binigay ng amo ko sa akin. Pero hayaan mo, sa susunod, baka mas mahabang oras na. Baka pumayag na sila. Sige Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal kita. Kayo. Mag-ingat ka dyan, ha? Basta ang McCarthy! Let's the party hacker! Ma'am, sorry po, ma'am. Sorry na po, ma'am. I told you no telephone! Hindi ko po sinasadya, ma'am! Hindi ko po sinasadya, ma'am! Tama na po! You lie! You lie! Ala! I told you no telephone! Ha? You understand? No telephone! Ha? You lie! Tama na po! Tama na po, ma'am! No! Ha? You understand? No telephone! Ha? You lie! Tama na po! Tama na po, ma'am! No! Anta! Gusto kita man, ha? Alam. I'm losing money, jewelries. I don't know where your money. I don't know. Who stole from me, huh? Husband? My children? I don't know, ma'am. You liar. I don't know, ma'am. Ma'am, I don't know. I don't know. You lied to Tama me. na po. You lied. Tama na po, ma'am. Huh? Tama na po. Tama na po. Tama na po. Saan? Tama na po. Hindi inaasahan ni Zenny na maninilbihan siya sa malupit na amo. Nakatikim siya ng pananakit mula sa banyaga. At makalipas ang 6 na buwan, tuluyan ng naputol ang komunikasyon niya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Bagay na ikinabahala ng kanyang mister at ng mga anak niya. Nasron, Zanji, maghuhus na kayo ng kamay. Opo, tay. Tay, luto na po yung almusal. Pwede na po tayong kumain. Nasron! Sanji! Kain na tayo! Dalili ka! Zanji, ang problema? Makakauwi pa po ba si Nanay, Tay? Bakit mo naman nasabi yan? Ang tagal na po kasi niyan dito matawag eh. Tapos, sabi po ng mga kalaro ko, patay na si Nanay. Totoo yan. Buhay ang nanay mo. Kailangan nating maniwala at buhay ang nanay mo. Naniniwala po ba talaga na kayo buhay si Nanay? Oo naman, anak. Kaya mabuti pa kumain ka na. Dahil mga galit ang nanay mo kapag umuwi siya at nakikita nangangayayat. Ano na yan? Yan na. Kaya ka na po, Tay.
anak. Pasensyahan niyo na muna yung pagkain natin, ha? Hati-hati na muna kayo. Daya mo naman, Tay. Di ka nga kumakain eh. Okay lang ako. Busog pa naman ako eh. Sige na, kain na muna. Kumain ka na. Ating kapatid, ha? Ate Belen! Ano mo yun? Buhay si Zenny. Nakita ko siya sa Maynila. Buhay si nanay! Buhay yung asawa ko. Nang mabalitaan ni Felix na nasa Maynila ang kanyang misis na si Zenny, nabuhayan siya ng loob. Ang ipinagtataka niya lang ay ang balitang naging palaboy na ang asawa. Kaya agad siyang lumuwas para hanapin at makapiling na ang kabiyak. Kasama po natin ngayon si Felix, isang magsasaka mula pa sa Zamboanga. At narito siya ngayon upang manawagan sa nawawala niyang kabiyak. Felix, gaano na katagal nawawala ang iyong asawa? 6 po. 6 na buwan. At paano naman siya nawala? Nagpunta ko kasi siya sa abroad. Namasukan ko siya dun bilang domestic helper. Tapos, bigla akong di na ko siya namin makontak eh. Hindi na ko siya tumatawag. Hindi na ko siya sumusulat. Lahat po wala na eh. Nasa abroad siya. Eh, paano niyo naman nalaman na nasa Maynila na siya? May nakakita daw sa kanya dito sa Maynila. Kamag-anak ko namin. Sigurado daw ho siya na yung asawa ko yun eh, na si Zenny ho yun. Yun ho. Ganun ba? Well, sige Felix. Manawagan ka na sa iyong nawawalang asawa. Nanawagan ho ako sa kung sino man na nakakita o nakakaalam sa kinaroroonan ng asawa ko, si Zenny ho. Zenny, kung nasaan ka man, sana umuwi ka na. Hinahanap ka na ng mga bata. Hinahanap ka na namin. Hinahanap ka na ng mga anak natin eh. Tsaka Zenny, sana patawarin mo ako. Kung naging mas mabuti lang akong asawa. Paghanap lang ako ng trabaho, sana hindi mo na kailangang umalis. Zenny, bumalik ka na, please. Sa aming pagbabalik, Anong sarili pangalan mo? Sinanda, kailangan ko. Maida? Magtunlay mo play Dili sa Pirales. Oh, tinawag dili sa Pirales, dili kayo mo anak, magto ka. wish ko lang. Ate! Oh! Felix, bakit ngayon ka lang? Sorry ate kasi medyo napalayo yung lakad ko eh. Hindi naman sa nagre-reklamo ako, ha? Pero ikaw lang din ang inaalala ko. Pustahan tayo, hindi ka pa niyang kumakain, no? Alagaan mo naman ang sarili mo. Paano kung ikaw ang magkasakit? Ate, tinitipid ko lang ho yung nagtirang pera ko eh. Yung pinagbentahan ko ng mga alaga namin, paubos na ho kasi. Hayaan mo, tinawagan ko na yung ibang mga kamag-anak natin. Baka bukas makalawa, magpadala na sila ng tulong nila sa atin. Salamat po. Hello? Eto nga po. Ho? Opo! Opo! Sige po, pupuntahan namin siya. Opo! Salamat po! May nakakita na kay Zenny. Saan daw po? Nasa ospital siya.
Jenny? 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 Jenny, ako to. Si Felix, yung asawa mo. Jenny. Felix? Asawa ko? Oo. Si Felix, yung asawa mo. Sinaktan nila ako. Pinahirapan nila ako. Sabi nila, illegal daw yung mga papeles ko. Pinakulong nila ako. Tapos biglang pinatapon pabalik dito sa Maynila. Tapos, Hindi ko na alam. Importante, nandito ka na. Kasama na kita. At hindi na tayo maghiwalay. Sino ka? Labindalawang taon na ang nakalilipas mula nang naiuwi ni Felix ang asawang si Zenny dito sa Gipos, Zamboanga del Sur. Malaki raw ang kanyang ipinagbago, lalo na sa kanyang ikinikilos. Pasumpong-sumpong na tinatakasan ng katinoan si Zenny. At kung minsan, nawawala na lang siya basta at kung saan-saan nakakarating. Kaya gumawa ng paraan ang kanyang mister para hindi siya makaalis. Halos maubos na rin daw ang kanilang kabuhayan sa pagnanais na mapatignan sa doktor at mapagamot ang ilaw ng tahanan. Pakamot doon, amo gina siya kay patambalan. Tambalan na mo, may nakanindiin lang po ng bal. Baligya ako kong baka, ako buksturo na kong baka akong ibaligya para lang yun nga makuhan siya. Pero, malangyapon. Isa pang mabigat na pagsubok sa pamilya ay nang bawian ng buhay ang anak nilang si Sanji noong 2008. July 24, biglang nagkasakit yung kapatid ko na lumpo. Nagkalagnat siya, tapos hindi namin naganagapan, hindi namin siya masyadong naalagaan kasi yung mama ko, mayroon ng na yung pangingisip niya. Tapos kaming dalawa ng kapatid ko, nag-aaral pa kami, gabi na kami makauwi dito. Yung papa ko, busy din sa pagsasaka. Kaya ganun siya na, bigla siyang namatay. Tanging ang bunsong kapatid nila na si Nasron ang naiwan para maging katuwang ng ama sa paghahanap buhay sa bukid. Pero sa kabila ng mga pangyayari sa kanilang buhay, nananatili si Felix sa tabi ni Zenny. At di man nun lang siya tama, asa siya kutob. Tao raman tagi hapon tanan. At di man nun ito sama sa ero, di mo na ero. Ang panganay na anak na si Celeste ay minsan lang sa isang taon nakakadalaw sa kanyang mga magulang. Anong sa day pangalan mo? Sinaida, kailangan ko. Sinaida? Magtunlay mo play mo? Dili supiralis? Supiralis. Oh, dinawag dili supiralis, dili ay minimo anak, magtuka. Tuwing nakikita niya ang ina, bumabalik sa alaala niya ang mga paghihirap ng kanilang pamilya. Noong una, sobra naming nalulungkot kasi nagkaganyan siya. Pero kahit ganun yung ugali niya, mahal na mahal namin yung mama ko. Kinabukasan, dinatnan namin ang mag-anak na nagkakasiyahan. O mga bata,
break muna ha. Kami naman ang may ipapanood kina Lolo Felix nyo. Magandang hapon, Felix. Ako si Vicky Morales at ikaw ay nasa Wish Ko Lang. Naibahagi kasi ng anak nyo na si Celeste ang kwento niyong mag-asawa. Naku, mahal na mahal kayo ng inyong anak. Kaya nais din niyang masuklian ang inyong walang sawang pag-aalaga sa kanilang ina. At ngayon, gusto sana naming maghandog ng mga sorpresa na sana makakatulong sa inyong pamilya. Sobrang masaya po. Kasi talagang mahal na mahal ko yung pamilya ko eh. Hindi ko akalain na magiging totoo pala ang wish namin. Kami rin ay nagpapasalamat sa pagbahagi niyo ng kwento ng pagmamahal ng inyong pamilya kay Zenny. Ito ang Sinaida Soferali story. Sa Pagadian City muna namin isinama ang pamilya ni Felix para sa aming unang sorpresa. Nasron, mula sa STA College Pagadian, mahandog naming ibibigay sa inyo ang Gift of Knowledge Certificate. Sana ay makatulong ito sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Congratulations! Thank you po. Dahil gusto ko pong masuklian ang kanilang paghihirap sa akin. Sigurado na po kami na makapag-aral siya ng college at hindi na siya maghihirap. Sigurado na yung kinabukasan niya. Pagkatapos, excited na umuwi ang mag-anak para dalawin si Zenny. Pero bago yan, silipin niyo muna ang mga bagong alaga ni tatay. Mga malulusog at cute na mga biik. Wow, pa! Kagwa pa kayong baboy. Talagang maraming salamat. Pasalamat ako kay Ate Vicky, sa Wish Ko Lang, sa inyong lahat. Maraming salamat talaga sa pagtulong niyo. Agad inasikaso ni tatay ang mga bagong alaga. May kasamang pagkain na rin para sa mga biik. Nalipay mo tayo? Nalipay kayo eh. Para kay Zenny naman, ang sunod daming regalo. Sama-samang inayos ni na Celeste ang mga ito para maging mas komportable si Zenny. Bukod pa rito, inilapit din namin ang suliranin ninyo tungkol sa inyong ina sa isang lokal na ospital rito. Please bring your mother, Mrs. Sinaida Soferali, to our hospital for free assessment, pre-work up, and initiation of treatment. Thank you. Maraming talagang salamat sa inyo. Saan tumutulong sa amin para magamot ko yung nanay ko. Sobrang mahal din kita. Tila nanumbalik ang nakaraan sa ilaw ng tahanan. Maunay himo na akong inspirasyon para ko. Likon ko dito magtrabaho. Ninakaw man ng mga nakaraang paghihirap ang katinoan ni Zenny. Hindi maitatanggi na ang puso ng ina ay nakakaalala pa rin. Hari naway magsilbing panibagong lakas at simula ang yugtong ito para sa kanyang asawa at mga anak na tunay na nagmamahal sa kanya. Nasusubukan daw ang tatag ng pagmamahalan kung ang sakripisyo ay bahagi ng samahan ng mag-asawa. Kaya panatilihin natin ang alab ng puso dahil lakas ang hatid nito sa anumang hamon na dumarating sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Naghihintay sa'yo kaya't wag na wag kang susuko.